Ito ang Snowball Earth Episode 1 hanggang Episode 2 Compressed Version Recap. Pwede mong piliin kung aling episode ang gusto mong panoorin gamit ang timestamp sa channel, kaya diretso ka agad sa part na gusto mo. Simulan na natin. Nagsimula ang kwento ng unang beses na salakayin ng isang intergalactic kaiju ang Earth. Pero sa kasamaang palad, simula pa lang pala yun. Sunod-sunod na dumating ang mga kaiju na gustong burahin ang sangkatauhan. Para labanan ang ganitong kalaking banta, pinagsama-sama ng iba't ibang bansa ang kanilang pinakamahusay na tao at teknolohiya, at binuo ang Anti-Kaiju Defense Force na tinawag na ERD. Nagkaroon man sila ng ilang tagumpay, napakalaki pa rin ang pinsala at tila walang katapusan ang digmaan, hanggang sa lumitaw ang isang batang tagapagligtas. Ang ating bida ay si Tatsuo, isang mahiyain na bata na mas gustong umiwas kaysa makihalubilo. Isang araw, napadpad siya sa isang robot na tumatangging mag-selfie-destruct. Ipinaglalaban nito ang karapatan nitong mabuhay bilang isang robot. Dumating ang lead researcher na si Kojika, na balak gamitin ang robot bilang isang autonomous bomb laban sa kaiju, isang imbensyong magliligtas ng buhay ng tao, pero kapalit ang pagsasakripisyo ng robot. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang alarma, umaatake na naman ang mga kaiju. Nagsitakbuhan ang mga researcher, pero nanatili si Tatsuo. Nandoon din si Kojika, na gustong subukan ng bagong robot na tinawag na Snowman. Pero bigla siyang nabigla nang malaman na may sumakay na sa Snowman, ang sarili niyang anak. Sa loob ng robot, si Tatsuo ay tahimik na pinag-aaralan ang manual at kinokontrol ang sistema. Nagpanik ang Snowman dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari at pinipigilan si Tatsuo, dahil delikado ito at pwede siyang sumabog. Pero kalmado si Tatsuo, sinabi niyang gagawa siya ng paraan para hindi mangyari yun. Hindi inaasahan ng lahat, pero nagawa ni Tatsuo na paandarin ang Snowman, isang bagay na imposible para sa kahit sino maliban sa isang henyo. Inilipad niya ito at hinarap ang kaiju. Ilang oras ang lumipas, umugang ang balita, isang experimental robot ang nag-iisang tumalo sa kaiju. Mas lalo pang ikinagulat ng lahat nang malamang 9 na taong gulang lang ang piloto, si Tatsuo. Ipinahayag ni Kojika sa buong mundo ang nangyari, at agad silang itinuring na mga bayani. Nagbago ang pananaw niya, mula sa paggamit ng robot bilang disposable bomb, ginawa niyang simbolo ng pag-asa ang Snowman. Nangako siya na ipagpapatuloy nila ang laban. Samantala, hirap na hirap si Tatsuo sa atensyon ng mga tao. Pero sa paglipas ng panahon, lalo siyang sumikat bilang bayani. Patuloy siyang lumalakas, kasabay ng upgrades ng Snowman, habang papalapit ang huling yugto ng digmaan. Pagkalipas ng 10 taon, makikita si Tatsuo sakay ng isang intergalactic cruiser, nagbabasa ng librong 777 Steps to Making Friends. Pero bago pa siya makapagsimula, inihayag na nalalapit na ang final battle, 40 minuto na lang. Habang papunta, may mga taong umaasa sa kanya bilang kanilang tagapagligtas. Tahimik siyang tumugon na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagdating niya, inilunsad niya ang sarili papunta sa kalawakan at tinawag ang Snowman, na ngayon ay tinatawag na niyang Yukio, para papasukin siya. Pero halata sa robot na muli na namang tumatakbo si Tatsuo, hindi sa laban, kundi sa pakikisalamuha sa ibang tao. Iniisip ni Tatsuo na sana naging kalmado siya habang kinakausap ang mga babae, hindi niya maiwasang isipin na ang loser niya. Lumaki siyang halos puro laban sa kaiju ang ginagawa, kaya hanggang ngayon hirap pa rin siyang makipag-usap sa tao. Pinapalakas siya ni Yukio at sinasabing huwag siyang sumuko sa pakikipagkaibigan. Pero sabi ni Tatsuo, okay lang siya dahil nandyan naman si Yukio, kahit papaulit-ulit na niya itong sinasabi sa loob ng 10 taon. Para sa kanya, mahirap talaga magkaroon ng kaibigan dahil kailangan mong lampasan ang 777 hurdles, ayon sa librong How Even a Kaiju Can Make Friends. Kaya pakiramdam niya, huli na ang lahat para sa kanya. Biglang pumasok ang captain niyang si Miss at ipinaliwanag ang sitwasyon. Malapit na silang makarating sa kaiju horde. Kapag nagsimula ang enkwentro, hihiwalay si Tatsuo sa barko habang didiretso naman ito sa gitna ng kalaban. Doon nila papaputukin ang Infinity Laser, isang sandatang kayang magdulot ng malawakang pinsala sa libu-libong kilometro, sapat para burahin ang buong horde. Ang problema lang, kailangan nila ng oras para makarating sa tamang posisyon. Kaya si Tatsuo at Yukio ang bahala, magwawala sila sa laban, aakitin ang mga kaiju,
at babawasan ang bilang ng kalaban. Natapos ang briefing, pero napansin ni Tatsuo na sablay na naman ang pakikipag-usap niya, imbes na yes ma'am, kung ano lang ang nasabi niya. Pero para kay Yukio, hindi yun mahalaga. Ang importante ay manalo sila at matupad ang pangarap nilang matapos ang digmaan. Hindi nagtagal, dumating na ang mga kaiju, at napakarami nila. Isang walang katapusang dagat ng higanteng halimaw ang sumalubong sa kanila. Nagsimula na ang misyon. Huminga ng malalim si Tatsuo at pinaalalahanan ng sarili na gusto niyang maging isang taong may halaga. Nang makita ang kalaban, biglang nagbago ang aura niya, naging kalmado, determinado, at handang lumaban. Inactivate niya ang kanyang Seven Sword style, at sa isang bagsak pa lang, sunod-sunod na kaiju ang napabagsak. Napahanga ang lahat sa lakas niya. Buong kumpiyansa si Miss na mananalo sila dahil nandyan ang kanilang tagapagligtas. Sa wakas, nakarating sila sa launch point. Inutusan ni Miss ang lahat na maghanda, oras na para iligtas ang mundo. Nagtipon ang napakalaking enerhiya para sa Infinity Laser, pero sa mismong sandali ng pagpapaputok, bigla itong naglaho. Nagulat ang lahat, nag-crash ang kanilang laser system. Hindi na maipapaputok ang Infinity Laser. Hindi makapaniwala si Miss dahil hindi pa ito nangyayari dati. Pero mabilis siyang kumilos at nag-utos ng Plan B, depensahan ng barko at bawiin sina Tatsuo at Yukio. Pero huli na ang lahat. Biglang nag-shutdown ang buong sistema ng barko, wala ng depensa, wala ng barrier. Sa loob ng ilang sandali, tuluyang nawasak ang barko. Lumipad sa kalawakan ang mga crew, at si Miss ay sumigaw bago tuluyang mawala. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Napatulala si Tatsuo habang pinapanood ang pagsabog ng kanilang barko. Hindi rin makapaniwala si Yukio, ito na ba ang katapusan ng sangkatauhan? Pero hindi sumuko si Tatsuo. Sinabi niyang bumalik sila, kung may kahit isang taong buhay pa, kailangan nila itong iligtas. Kahit nag-aalala si Yukio, iginiit ni Tatsuo na hindi pa tapos ang laban. Magpapatuloy sila hanggang sa maubos ang mga kaiju. Lumipas ang ilang oras, pagod na si Tatsuo, at marami na silang napatay na kaiju. Pero hindi pa rin nauubos ang kalaban. Malala na rin ang kondisyon ni Yukio, grabe ang damage at nawalan pa siya ng isang braso. Doon na nagsimulang mawala ng pag-asa si Yukio. Napagtanto niya na parang imposible na silang manalo. At sa pagkakataong yun, kahit si Tatsuo, napilitang umamin. Ginawa na nila ang lahat ng makakaya nila. Wala na silang ibang magagawa, ang tanging paraan na lang ay bawasan ang bilang ng mga kaiju para may laban pa ang natitirang puwersa sa Earth. At para magawa yun, kailangan nilang i-activate ang self-destruct ni Yukio. Ayaw na ayaw ito ni Tatsuo, dahil nangako siya na hinding-hindi niya hahayaang mangyari yun. Pero sa sitwasyon nila ngayon, wala na silang ibang choice. Nagkaintindihan sila, tahimik na sinabi ni Tatsuo, oras na para iligtas nila ang mundo, magkasama. Hinahanap na niya ang command para sa self-destruct. At kahit wala siyang naging human friend, okay lang sa kanya, dahil kasama niya si Yukio. Napatigil si Yukio, tinanong niya kung wala ba talagang pagsisisi si Tatsuo. Hindi sigurado si Tatsuo, naalala niya ang buong buhay niya, kung paano niya ginugol ang lahat ng oras sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Kaya sinabi niya kay Yukio, okay na siya. Nagpasalamat siya, dahil nanatili si Yukio sa tabi niya sa loob ng maraming taon. At si Yukio naman, nagpasalamat din, dahil hindi lang siya itinuring ni Tatsuo bilang isang bomba, kundi binigyan pa siya ng pangalan. Biglang tumahimik si Yukio, at sa susunod na sandali, kinuha niya ang buong kontrol. Kinabahan si Tatsuo, alam na niya kung ano ang gagawin ni Yukio. Inamin ni Yukio ang nararamdaman niyang guilt. Para sa kanya, ninakaw niya ang normal na buhay ni Tatsuo, pinilit niya itong lumaban sa kaiju sa loob ng 10 taon. Imbes na maranasan ang pagiging normal na bata, mariing tumutol si Tatsuo, masaya siya na kasama si Yukio, at wala siyang pipiliing iba. Pero huli na ang lahat. Inactivate na ni Yukio ang emergency escape pod, at nagsimula ang countdown. Hindi siya papayag na mamatay si Tatsuo, dahil si Tatsuo ang nagbigay sa kanya ng buhay. Sa huling sandali, inilunsad si Tatsuo palayo, habang sumisigaw at walang magawa. Ibinunyag ni Yukio ang huli niyang pangarap, ang makabalik si Tatsuo sa Earth, at mamuhay ng masaya. Gusto niyang makakita si Tatsuo ng maraming kaibigan. Umiiyak si Tatsuo habang nangangako, gagawa siya ng kahit 100 kaibigan.
Napangiti si Yukio, at yun na ang huli niyang salita. Sa isang napakalakas na pagsabog, nag-selfie-destruct siya, at tuluyang binura ang buong kaiju horde. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Tatsuo mula sa cold sleep ng escape pod. Dumating na siya sa destinasyon, ang Tokai region sa Japan. Pero may isang problema, lumabas sa screen na 8 taon siyang natulog. Ibig sabihin, 10 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa Earth. Teknikal na, isa na siyang adult kahit hindi siya tumanda. Napaisip siya, kaya pa ba niyang makipagkaibigan? Bumuo siya ng plano, magkulong muna sa kwarto, mag-aral tungkol sa bagong mundo, at saka unti-unting subukang makihalubilo. Paglabas niya ng pod, may naisip siyang eksena, isang malaking crowd na sumasalubong sa kanya, tinatawag siyang bayani. At gustong maging kaibigan niya. Ngumiti siya, iniisip na natupad niya ang pangako niya kay Yukio. Pero, panaginip lang pala yon. Sa realidad, nanlumo si Tatsuo nang makita ang mundo. Imbes na tag-init, ang buong planeta ay nagyelo. Balot ng yelo ang lahat, isang tahimik, malamig, at nakakatakot na tanawin. At doon niya napagtanto, may mas malala pang nangyari kaysa sa digmaan. Ganap na natulala si Tatsuo nang makita niyang wasak na ang mundo. Ibinuwis ni Yukio ang kanyang buhay, pero sa huli, nagyelo pa rin ang buong daigdig. May munting pag-asa pa ring sumagi sa isip niya. Paano kung ang lungsod na ito lang ang naapektuhan? Agad siyang nagmadaling bumalik sa loob ng pod. Umaasang ligtas pa ang Japan at ang iba pang bahagi ng mundo. Pero nang tingnan niya ang mga log na naitala ng escape pod, tuluyan siyang kinilabutan. Ang buong planeta ay nababalot ng yelo. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Wala rin kahit anong palatandaan ng buhay. Kaya napaisip siya kung tuluyan ang nabura ang buong sibilisasyon. Naalala ni Tatsuo ang pangako niya kay Yukio, na gagawa siya ng mga kaibigan. Pero paano yun mangyayari kung wala ng tao? Sa loob ng 22 oras, nanatili siyang nakatulala at lugmok sa lungkot, hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang gutom. Bigla niyang narinig ang boses ni Yukio, ngunit recording lamang pala yon. Ito ang huling mensaheng iniwan ni Yukio, ang kanyang tunay na pangarap. Sa kanyang mga huling sandali, ang tanging nais niya ay bumalik si Tatsuo sa Earth at mamuhay ng normal at masaya. Pero higit sa lahat, gusto niyang magkaroon si Tatsuo ng maraming kaibigan. Doon muling nabuhay ang determinasyon ni Tatsuo. Pagkatapos kumain ng ration, lumabas siya ng pod at nagpasyang tuparin ang kanyang pangako, kahit ano pa ang mangyari. Maghahanap siya ng mga kaibigan. Ayon sa kanya, ang susi rito ay nasa librong daan-daang beses na niyang nabasa. How Even a Kaiju Can Make Friends ni Professor Lonely Aoki. Step 1 out of 777, lumabas ng bahay at makipagkilala sa mga tao. Sa paligid, puro niebe lamang ang makikita. Tahimik, walang buhay, hanggang sa bigla siyang natigilan nang makakita ng isang kakaibang lalaki. Natisod siya rito, pero agad niyang napagtanto ang nakakatakot na katotohanan, patay na ito. Nagyelo ang lalaki hanggang sa mamatay, at sa sobrang tigas ng lamig, halos maduraj ito sa simpleng paghawak. Habang inilalagak niya ito ng maayos, lalo niyang naramdaman kung gaano nakakatakot ang mundong ito. Pagkatapos, napansin ni Tatsuo na may sasakyan ang lalaki. Mas lalo siyang natuwa nang makita niyang gumagana pa ito. Habang naglalakbay, nakakita siya ng isang napakalaking butas sa lupa. Doon niya naisip na kung may mga tao pang buhay, malamang ay nasa ilalim sila ng lupa. Kaya agad niyang pinuntahan ang butas. Kumbinsidong maraming survivor ang nasa ibaba. Ang unang hakbang sana ay tawagin sila para papasukin siya. Pero dito siya pinangunahan ng kanyang matinding pagiging antisocial. Habang iniisip niya ang sarili niyang kabiguan, biglang may isang dambuhalang nilalang na lumitaw sa likuran niya. Isang kaiju. Napatakbo si Tatsuo sa takot. Hindi siya makapaniwalang may mga kaiju pa ring buhay. Mabilis siyang bumaba sa malaking butas. Pagdating sa ibaba, nabigla siya sa kanyang nakita. Ito ang Earth na dati niyang kilala. Ang kanyang tahanan. Pero ngayon, isa na lamang itong nagyelong bangungot. Muntik na siyang mawalan muli ng pag-asa, ngunit naalala niya ang pangako kay Yukio. Hindi siya pwedeng sumuko. Sa sandaling yon, muling sumulpot ang kaiju. Mahigpit na idineklara ni Tatsuo na ito pa lamang ang simula. Hindi siya pwedeng mamatay ngayon. Diretso niyang sinugod ang halimaw gamit ang excavator at ginamit ang shovel nito para hindi siya malamon.
Habang lumalaban, mabilis niyang inaral ang galaw ng kaiju. Gusto siya nitong lamunin, habang ang tanging sandata niya ay ang maliit na shovel. Sa kabutihang palad, diretsahan ang mga atake ng halimaw, kaya nagagawa niya itong iwasan. Ang problema lang, wala siyang paraan para makaganti. Pinakalma niya ang sarili at pinaalala ang bagay na lagi niyang ginagawa noon. Gamitin ang lahat ng nasa paligid at gumawa ng paraan para manalo. Patuloy ang walang humpay na pag-atake ng kaiju, at unti-unting nasisira ang excavator. Sa gitna ng laban, tuluyang nabali ang shovel. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, nakita niya rito ang pagkakataon. Gagamitin niya ang matalim na bahagi nito bilang sandata. Sa sandaling yun, naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang ama. Ang dahilan kung bakit espesyal si Tatsuo, ay ang kanyang pambihirang kakayahang pumatay ng mga kaiju. Buong lakas niyang sinugod ang halimaw, gamit ang sirang shovel arm bilang isang improvised lance. Nilamon siya ng kaiju, pero bago pa ito makapagdiwang, bigla niyang itinarak ang improvised na sibat sa loob nito. Napatay niya ang kaiju. At sa unang pagkakataon, may ibang mga tao na lumitaw. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang buong kaiju ang biglang bumagsak sa harap nila. Habang nagdiriwang sila, biglang lumabas si Tatsuo mula sa bibig ng halimaw. Napatigil silang lahat. Si Tatsuo naman ay tuluyang nabigla. Sa wakas, nakakita rin siya ng ibang tao. Ngunit sa halip na matuwa, natakot ang mga ito at inakalang isa siyang halimaw. Naging emosyonal si Tatsuo habang marahan niyang sinabi kay Yukio na kahanap ako ng mga survivor. Pero sa kasamaang palad, takot pa rin sa kanya ang mga tao. Habang nakatingin sila kay Tatsuo, agad silang napasigaw. Lumayas ka, masamang espiritu. Naalala ni Tatsuo na may misyon siya. Kailangan niyang sundan ang susunod na step sa librong gabay sa pakikipagkaibigan. Pagkatapos ng unang encounter, may kailangan daw siyang gawin, habang nakangiti. Hindi niya lang maalala kung ano mismo yon. Wala nang oras para mag-isip, kaya ngumiti na lang siya sa kanila. Pero imbes na gamaan ang sitwasyon, lalo lang itong lumala. Dahil sa sobrang awkward at nakakatakot niyang ngiti, lalo silang natakot. Tinawag pa siya ng iba na creepy. Sa malas ni Tatsuo, ubus na rin ang lakas niya. At sa sobrang pagod, tuluyan siyang nawala ng malay. Pagkagising niya, bigla niyang naalala ang step 2. Ipakilala ang sarili. Napansin ni Tatsuo na nasa loob siya ng isang kuweba ng yelo. Nagtaka siya kung saan napunta ang mga taong nakita niya kanina. Ngunit maya-maya, nabigla siya nang makita na mas marami na silang tao ngayon. Napakarami nila, at lahat sila ay abalang-abala sa pagkatay at paghimay sa katawan ng kaiju. Lalong tumibay ang loob ni Tatsuo. Gagawin niyang kaibigan ang lahat ng taong ito. Pero doon niya napansin, nakagapos pala siya. Sa halip na mataranta, kalmado lang siya. Ilang beses na raw siyang na-dislocate ang mga braso noon habang pinapilot si Yukio. Samantala, masayang nagdiriwang ang mga tao sa pagkakakuha nila ng kaiju. Tuwa na tuwa ang lahat dahil napakalaking resource nito para sa kanilang pamumuhay. Pero alam ni Ao na hindi niya maaaring akuin ang kredito. Sinabihan siya ni Nashimura na huwag mag-alala. Hindi na lang daw niya isasama sa report kung sino talaga ang nakahanap sa kaiju. Idinagdag pa niya na si Ao ang kanilang ace. Ayon sa mga nakatatanda, kung malaman nilang palihim siyang lumalabas gabi-gabi para galugarin ang pugad ng mga kaiju, siguradong magwawala ang mga ito. Ngunit ngumiti lang si Ao at sinabing gagawin pa rin niya ang gusto niya. Si Nashimura rin pala ang nakakita sa kanya noong bata pa siya, kaya hindi niya maiwasang ma-emotional sa laki ng ipinagbago nito. Biglang tumakbo sina Maki at ang iba pa para ibalita kay Ao na nakatakas na ang lalaking kanilang tinali. Samantala, si Tatsuo ay abalang pinagmamasdan ang mga tao habang hinihimay nila ang kaiju. Hindi nagtagal, napagtanto niya kung paano sila nakaligtas. Dahil nagyelo na ang buong mundo, ginagamit nila ang mga kaiju bilang pangunahing pinagkukunan ng resources. Pagkain, materyales, panggatong, lahat. Napahanga siya sa kanilang kakayahang mabuhay sa ganitong klase ng mundo. Biglang napansin ni Tatsuo ang isang batang naglalaro gamit ang maliit na laruan ni Yukio. Ngunit agad itong tumakbo palayo habang tinatawag siyang weirdo. Pero sa sandaling yun, isang malaking tipak ng yelo ang muntik nang bumagsak sa bata. Agad kumilos si Tatsuo. Tumakbo siya para iligtas ito, pero mabilis niyang na-realize na hindi siya aabot sa oras.
Sa huling sandali, nakakita siya ng mahabang poste at mabilis niya itong ginamit para maitulak palayo ang bata mula sa pagbagsak ng yelo. Eksaktong oras. Dumating ang ama ng bata at agad itong pinagalitan. Ilang beses na raw niyang sinabing huwag maglaro sa ilalim ng mga yelong nakausli. May ibang lalaking nakakita sa nangyari at agad nilang pinasalamatan si Tatsuo sa pagliligtas sa bata. Ngunit maya-maya, napansin nila na hindi nila siya kilala. Pakiramdam nila ay parang pamilyar siya, pero hindi nila maalala kung saan. Tinanong nila siya kung saang section siya nanggaling. Walang maayos na maisagot si Tatsuo. At lalo lang lumala ang sitwasyon dahil sa kanyang anxiety. Nagsimula tuloy silang maghinala sa kanya. Pero agad silang pinigilan ng isang lalaki. Sigurado raw siyang may dahilan si Tatsuo kung bakit ayaw nitong sumagot. At hindi mababago noon ang katotohanang may utang na loob sila rito. Hindi mahalaga kung sino siya o saan siya nanggaling. Nagpakilala ang lalaki bilang Takamura, at ang anak niya ay si Joji. Nahihirapan si Tatsuo na makipagkamay dahil sa kaba, pero si Takamura na mismo ang humawak sa kamay niya. Mahinang nagpakilala si Tatsuo pabalik. At sa wakas, nakumpleto niya ang Step 2. Sinabi ni Takamura na sandali lang dahil bibigyan niya siya ng pinakamagandang hiwa ng karne ng kaiju bilang pasasalamat. Sa di kalayuan, nakita ni Naao at ng grupo niya ang buong pangyayari. Nagtanong si Maki kung dapat ba nilang hulihin si Tatsuo. Pero tumanggi si Ao. Ang trabaho nila ay harapin ang anumang banta sa kanilang mall. At sa ngayon, hindi kabilang si Tatsuo sa kategoryang yon. Isa pa rin siyang misteryo, pero pwede naman daw nila itong kausapin mamaya. Sinabi ni Ao na oras na para bumalik sa trabaho, ngunit biglang, nayanig ang buong lupa. Napahinto ang lahat. Mula sa ilalim ng yelo, biglang may isang napakalaking braso na sumulpot. At sa harap ng kanilang mga mata, isang mas dambuhala at mas nakakatakot na kaiju ang lumitaw. Hindi makapaniwala si Tatsuo sa kanyang nakikita. Dahil ang estruktura ng mga buto nito, ay hindi katulad ng kahit anong kaiju na nakita niya noon. Kung nagustuhan mo ang recap na ito at gusto mong malaman kung paano haharapin ni Tatsuo ang mas nakakatakot na kaiju, siguraduhin i-like mo ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na episode. Dahil mas lalo pang titindi ang laban, mas marami pang sikreto ang mabubunyag, at mas matinding aksyon ang paparating. Kaya kung excited ka na sa kasunod, abangan ng next part.